Hello. Akala ko flat lang si Zenki kaya balak kong ipa-vulcanize today. Ginamitan ko muna siya ng tire inflator na portable ng Xiaomi para makaalis. Kaya lang napansin ko mayroong tagas ang kanyang coolant at ayun ang salarin. Kitang-kita ang ebidensya. Butas pala ang hose na papunta sa reservoir ng coolant. Kaya naman nilagyan ko muna ng tapal. Ayan o. Lagyan ko muna ng double-sided na tape para hindi tuluyang maubos yung coolant. At bumiyahe na nga ako papunta sa Makati City. Buti na lang mayroon tayong kaibigan na may-ari ng isang motoshop. Dalawang motoshop sa Makati ang kanilang pwesto. At doon ako sa kanilang bagong pwesto pupunta kasi nandun yung mekaniko na gumagawa dito kay Senki palagi. Actually, pangalawang beses na tong nabutas yung hose na yan at iisa ang salarin, ang mga mababait. Ayan yung una nilang pwesto at papunta na ako doon sa kanilang bagong branch, ang GS2 Moto Parts and Accessories. Ang main branch nila ay si TGMC Moto sa may JP Rizal. Lalagay ko dyan sa screen. Ang landmark pala nitong GS Moto Parts and Accessories ay katapat lang siya ng Rapiday Makati. Ayan o. At dito sa kabilang part naman, itong side na to, papuntang Circuit Makati. So, ayan po yung kanilang available services. Paki-post na lang gusto nyo malaman. At ayan po yung aking papagawa si Zenki. Papagawa ko ang kanyang radiator hose reservoir. Meron silang mga paninda rin dito, mga gulong, mga bola, mga panggilid, lahat, mga langis. May mga braking system din sila, mga brake pad. Mayroon din mga kadena, lahat, horn. Pwede rin magpa-set up dito ng MDL, ng loud horn. Meron din silang tire changer na makina. Pwede kayong magpapalit ng gulong dito. Pwede rin kayong umorder sa kanila ng gulong. Meron din mga shocks, absorber. At meron din mga brake caliper, mga RCB. Kumpleto sila dito. Kung wala man yan, i-orderan nila kayo. Kapag may kailangan kayo, mag-message lang kayo sa kanila. Meron din yata silang red lock na pang Aerox. Yan po yung ibang services nila. Yan yung mga price. Ito po yung nasira na hose, yung white na yan. So, manipis siya. Kaya, nagpabili ako doon sa mekaniko ng makapal. Ayan, parang hose ng gasol. Yan, ewan ko lang kung mangat-ngat pa yan. At ayan yung aking suki na mekaniko. Siya lang yung gumagawa niyan. Siya nagkabit ng MDL, siya rin nagkabit ng loud horn. At siya rin nag-ayos nung unang radiator na hose na nasira. At ngayon nasira ulit, siya ulit yung gagawa para isa lang yung mekaniko. At dahil nakakayanan, wala akong mabili, bumili na rin ako ng handle grip na RCB para ikabit dito kay Zenki. Wala lang, para lang may mabili. At yan na, nakabit na yung radiator hose. Sobrang kapal na niyan. Dinosaur na siguro ang kailangan kumagat niyan para mabukas. What? At sobrang kunat ng hose. Siguro naman, tatagal na yan ng pang samantagal. Ayun no, ginagawa nila dito mga scooter, tsaka yung mga popular na mga motor, pero gumagawa din sila ng big bike. At pinapalitan ko na rin yung kanyang signal light ng Cute kasi nga mahaba yan, naka-tail tidy ako, nababali-bali siya, kaya pinalitan ko ng Cute. Ito na yung mga sexing may-ari, yan, si Gretchen at si Sheila. Sila yung may-ari ng shop, sila yung mga kaibigan ko na may-ari. Yan na pala yung nangyari sa signal light ko, cute na siya. At dinina namin yung kanyang coolant sa reservoir kasi nakagat na ng dagaya, may rabies na yan, kaya pinalitan ng bago. Ito yung pinalit kong coolant. Parehas lang naman ng kulay nung luma kong coolant, yellow-green. So, 1 liter yan, nilagay na. Ang angas talaga ng bago kong signal light, di na siya abala sa angkas kasi tumatama yung luma eh. At wala akong magawa, nakikalikot na rin ako, mag-apply ako mekaniko pag wala na magpapatato sa akin. Kahit taga-baklas lang ng tornilyo. At kinabit na din yung aking RCB grip. Tapos pinapacheck ko na din kung ano pa yung mga pwedeng ikabit na meron sila. So wala naman sila mga pyesa pa ng big bike. Pero pwede magpa-order pag may gusto kong ipakabit o ipagawa. Tapos order lang kayo sa kanila, mag-message lang kayo. Then pumunta kayo pag meron na yung pyesa na gusto nyong ikabit. Kasi may mga contact din sila at mga suppliers na nagbebenta ng mga pyesa. At ayun na nga, natapos na ang ating repair sa hose at naikabit na yung signal light at maayos na rin yung grip.
At ito na yung talagang pakay ko, magpa-vulcanize. Pa-check kung bakit nawawala ng hangin every 2 days yung gulong. At si Manong dito naman, ito naman yung suki kong vulcanizing. Siya rin yung nag-ayos nung nakaraan. At nakita namin, nung binuksan yung gulong, may dalawang pakong maliit. Hindi halata sa labas kasi nakalubog na yung ulo. At ayun yung lumang patch nakalagay. So luto ito no, hindi pasak kasi sabi ni Manong pangit kapag pasak. Luto para nakahulma na yung butas, hindi na siya mabubutas ulit. Akala ko talaga nung una yung lumang butas yung sumisingaw kaya napaplat, yung pala nakabound na yung mga pako, hindi na halata. At ayan yung tumusok na isang pako, wala na yung ulo niya kaya hindi halata. Ayan, ginagrind lang nila konti para gumaspang, then didikitan nila ng vulcanizing patch, then lulutuin para siguradong hindi na siya mabubutas ulit. At patapos na nga pero may nakapa ulit si Manong habang nililinis yung gulong. Sobrang nipis lang yan, parang stapler lang. Ayan o, parang yung screen yata yan. Kaya ayun, niluto ulit at ayan, tapos na. Kinakabit na ulit. Kabisado rin ni Manong yung pagkabit kahit sa big bike kasi may mga nagpapagawa din sa kanyang big bike dito. Dito nga pala yan sa Arnay, sa may Pasay, boundary ng Makati. Tabi siya ng Pasay Cockpit Arena. Ayan. Tapat siya ng San Isidro, Makati, yung may police station, saka fire station. Subok ko na to si Manong, kaya dito talaga ako nagpapagawa ng gulong pag napaplat. At magpagas muna tayo bago tuluyang umuwi. Salamat sa panonood. Bye-bye!